Ayan mga kayas Lord, magandang araw po sa ating lahat at muli na tayo makakarinig ng Word of God. Tayo makakarinig muli ng encouragement at mapag-usapan natin ang mga bagay-bagay patungkol sa ating Diyos na buhay. So yan mga kayas Lord, umpisahan na natin. Pero bago yan, lagi ko pong sinasabi sa inyo at sa bawat sa atin na pasalamatan muna natin ang ating Diyos dahil tunay na paggising mo pa lang sa umaga at ikaw ay humihinga sa mga oras na ito, tunay na iniibig at minamahal ka ng Diyos at tunay na nagtitiwala siya sa inyong ipinapadama niya ang pag-ibig at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Sa mga kayas Lord, tara, pag-usapan natin. So sige po, kung meron kayong Bible, mas maganda po pag mabubuksan natin or kung yung phone nyo, lagay nyo sa application o yung sa Bible, pwede rin kasi may mga pag-uusapan tayo or may mga mababasa tayo ngayon sa mga oras nito na pag-aaralan natin. Yan. So mga kayas Lord, ang topic natin sa araw na ito ay paano nga ba maliligtas? Yan. Siguro maraming nagtatanong sa atin kung paano ba talaga maliligtas. Yung iba siguro hindi pa sigurado. Yung iba naman talagang sure na sila na syempre ako'y ligtas. Yan. Marami. Yung iba naman for sure na hindi pa nila alam kung ano ba yung talagang mangyayari o nangyayari. Yung iba sinasabi tanging Diyos lamang ang nakakaalam. So mga kayas Lord, yan, buksan nyo po yung Bible nyo or yung phone nyo at makita natin. So, di ba po, no, sabi nga, no, paano nga ba maliligtas? Yan. Ang isang magandang ilustrasyon na bibigyan natin ng pansin ay ang buhay ni Noah o ni Noe. Yan, no, kilala po ba natin si Noah? Yan, kung hindi nyo pa po kilala si Noe, siya pa yung gumawa ng daong. Yan, no. Di ba po, nagkabaha at yun at maraming nalipol o namatay na mga tao. Ngunit siya ang inatasan o nitusan ng Diyos upang gumawa ng daong at kasama niya yung pamilya niya, maging yung mga hayop na mga napili upang maligtas. Yan, so mga kayas Lord, isang magandang ilustrasyon ang buhay ni Noe o ni Noah, yan, no. So for sure maraming nakakakilala kay Noah, yan. So mga kayas Lord, paano nga ba tayo maliligtas? Yan. Isang katanungan yan sa atin. Yan ba? Dahil ba sabi ko nga, illustration natin si Noah o si Noe, dahil ba si Noah ay mabait? Or dahil ba siya ay gumawa ng isang daong or ng malaking barko, sabi na lang natin, no? Or ng daungan, sabi nga, no? Ng daong pala dahil sa daong na kanyang ginawa. Yan. So, sabi nga, no, ang kasagutan ay nakasaad mismo sa Biblia o sa salita ng ating Diyos. So, buksan natin sa Genesis, yan, 6. Yan, sa Genesis, 6, sa talatang, umpisa na natin sa 5 at 7. Yan, so kung nakikinig ka sa mga oras nito, pakinggan mo ito mga kayas Lord. Dahil naman napakaganda talaga nito para magkaroon tayo ng idea, ng karunungan upang tayo ay kung may katanungan tayo kung paano ba tayo maliligtas. Yan. Sa Genesis 6, sabi sa 5, no, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa. Apo, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Yan, sinasabi niya sa mga tao, no. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao at sabi nga, no, na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Nalumbay ang ating Diyos. At sa 7, sinasabi, no, at sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop. So, ibig sabihin, hindi lang tao, pati ang mga hayop at ang mga umuusad. Sabi niya, no? At ang mga ibon sa himpapawid sapagkat, sabi niya, pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Yan, parang nagalit ang ating Diyos, no? Nung panahon na yun, no? Yung kaya sa time ni Noah, no? Na gusto niyang lipulin dahil daw sa kasamaan ng mga tao. Yan, no? Yung haka ng mga pag-iisip o ng kanyang puso ay pawang masama lamang. So, di ba, ganyan ang mga tao, no? Ganyan tayo, no? So, pagdating sa 8, sabi dun, no? Genesis 6, 8, Genesis 6 verse 8, sinabi, datapwat si Noah, no?
si Noah, no, ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So, ibig sabihin, nakasumpong si Noah ng biyaya sa mata ng Panginoon. Tayo rin kaya, nakakasumpong ang ating Diyos sa buhay natin. Nakakasumpong ba tayo ng biyaya, no, sa mga mata ng Panginoon? Yan. Tapos baba tayo, kanya lang po, sa 22, sabi sa 22, gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. So, ibig sabihin, lahat ng inutos o sinabi sa kanya ng Diyos ay ginawa niya, hindi nagkulang. Kumbaga, sabi kasi dito sa 22, gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Then, lipat tayo. Punta tayo sa Genesis 7 verse 5. Ang sinasabi po doon, at ginawa ni Noe, ayon sa lahat na inuutos sa kanya ng Panginoon. So, di ba, parang pareha sila nung Genesis 6 verse 22 at saka Genesis 7, 5 na ginawa daw ni Noe ang lahat ng inutos sa kanya. Ng lahat ng inutos sa kanya ng Panginoon. So, ibig sabihin, ganyan po ba tayo pag may inuutos or may mga utos or may mga salita ng ating Diyos na dapat natin gawin, nagagawa po ba natin? Minsan kasi tayo, inuunahan natin na parang ang hirap naman, ba't naman ganun, ako pa parang hindi ko magawa ang bagay na. Kasi minsan nag-iisip tayo agad, ina-advance natin yung isip natin na parang hindi natin kaya. Pero kung mismo sa ating puso at mahal mo ang Diyos, magagawa mo ang isang bagay. Ganyan ang nakita, nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon si Noe, dahil nga naman sa lahat ng inutos sa kanya o sinabi sa kanya ng Diyos ay ginawa niya. Yan, di ba mga kayas Lord? Ganda, no? So, dun po yung katanungan kanina, paano maliligtas, di ba? Sabi natin, ang ilustrasyon natin ay si Noah or si Noe, di ba po, no? So, naligtas si Noe, no? Una sa lahat dahil sa biyaya ng Diyos, kagaya ng nabanggit, di ba, sa Genesis 6:8 na sinasabi doon, dapat si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. So, ngayon naman, apply natin sa ating mga buhay, mga kayas Lord. Yan, tayong lahat bilang mga tao ay makasalanan. Yan, no? Maraming beses sa ating buhay na sinuway natin ang kalooban o mga utos ng Diyos. At kung tayo'y hakatulan, sabi nga, no, kung tayo'y hakatulan niya ayon sa kanyang katwiran, tiyak na tayo'y sa impyerno mapupunta. Di ba po, no? Dahil sa tayo ay ang tayo ay hatulan ayon sa kanyang katwiran. Di ba? Dahil maraming beses nating sinaway o sinasaway pa rin natin sa mauling araw o ginagawa pa rin natin yung mga bagay na ayaw ng ating Diyos. Kung tayo ay hatulan sa katwiran niya, sa impyerno po tayo mapupunta. Di ba po, mga kayas Lord? Pero, sabi nyo, ngunit, sabi ba, datapwat, subalit, sabi nga, no, ngunit, salamat sa biyaya ng Diyos na siya rin mismo ang gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. So, ano po ba yung paraan na ito? Ano po ba yung ginawa ng ating Diyos? Ano po ba yung sinasabi dito? Sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pinakamabuting biyaya o regalo, di ba po? Ang sarap makatanggap ng regalo, lalo na pag hindi mo ina-expect. Kami nga, kahit maliit na bagay, pag yan ay talagang pinapahalagan mo, masaya ka, natuto ka, gusto mong buksan agad yung regalo na yun, di ba? Ganyan, no? Sa natural, no? Pero sabi nga, no, sa pamamagitan, no? Yan, gumawa ang paraan ng ating Diyos upang tayo'y maligtas sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng pinakamabuting biyaya o regalo. Walang iba kung sino po ba to, sino po ba ang biyaya o binabanggit na biyaya dito. Walang iba po kundi ang Panginoong Jesus. Yan. Kailangan lamang nating tanggapin si Jesus. Sabi nga, no, sa Ephesians 2:8-9, dahil sa biyaya tayo'y naligtas, mga kayes Lord, dahil sa biyaya ng ating Diyos. Sino po ba yung biyaya o regalo nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Kaya ikaw, meron ka bang Kristo sa buhay mo? Kilala mo ba ang Panginoong Yesus? O kilala mo lamang siya sa pangalan? Tinanggap mo na ba siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng buhay mo? Yan, ang Diyos gumawa ng paraan upang tayo ay maligtas. Yan, no, mga kayas Lord, di ba po? Yan, natanggap na po ba natin ang Panginoong Yesus? So si Noe, no? Naligtas si Noe, pangalawa, dahil sa kanyang
pagsunod. Kagaya ng nabanggit, no? Sa Genesis 22, kanina yung binasa natin, gayon ginawa ni Noe, ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Diyos, ay gayon ang ginawa niya. Yan, no? Ibig sabihin, sinunod niya yung kalooban ng Diyos. Una, di ba? Bakit naligtas si Noe? Dahil siya ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng Panginoon, nakasumpong siya ng biyaya. Ngunit tayo ngayon, no, sa kalagayan natin, tayo ay nakasumpong din gumawa ng paraan ng ating Diyos na binigyan tayo ng biyaya, ng regalo. Sino? Si Jesus Christ, di ba, no? Bilang, kung ating tatanggapin siya bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas upang tayo ay maligtas. Pangalawa, si Noe, anong ginawa ni Noe? Pangalawa, dahil sa kanyang pagsunod, di ba, sununod niya yung utos ng ating Diyos. Una, kanina, di ba, sinabi ko, nakasumpong siya ng biyaya. Maging ganyan din tayo gumawa ng paraan ng ating Diyos upang matanggap ang biyaya na ito. Pangalawa, si Noe, no, ay sinunod niya yung utos ng ating Diyos. Di ba, sa nabanggit, no, sa 6:22 at Genesis 7:5 na sinasabi doon, at ginawa ni Noe ayon sa lahat ng inutos sa kanya ng Panginoon. Yan. So, hindi natatapos mga ka-Yes Lord sa biyaya ng Diyos ang lahat. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ng Panginoong Yesus or may Kristo ka na sa buhay mo, hindi po natatapos doon mga ka-Yes Lord. Dahil, tinatanggap ko ang Panginoong Yesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas, o ang aking Diyos at sariling tagapagligtas. Sabi nga, hindi natatapos sa biyaya ng Diyos ang lahat. Ibig sabihin, yung biyaya na ating natanggap, yung regalo na ating natanggap, hindi natatapos dun. Sabi nga, no, matapos nating taglayin, sabi nga, no, ang kaligtasan, dahil sabi nga, Jesus is the way, the truth, and the life. Hindi po dun natatapos. Matapos nating taglayin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa biyaya o kaloob ng Diyos sa atin, ay dapat namang masumpungan din sa atin yung pagsunod, na gaya na ginawa ni Noe, di ba? Pagkagandang ilustrasyon na siya ay sumunod, na dapat masumpukan din sa atin sa mga huling araw nito ng mga tao, no, na tayo ay sumunod, no, sa lubos, no, masumpungan sa atin ang pagsunod sa lubos, no, ng lubos sa kalooban ng Diyos. Masumpungan sa atin ang pagsunod ng lubos sa kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kagaya ni Noe, no, na ating napag-usapan, na ayon sa talata sa Genesis, no, sa Old Testament, na ginawa ni Noe ang lahat na inuutos sa kanya ng Diyos. Di ba? Una, nakasumpong siya ng biyaya sa paningin ng ating Diyos. Pangalawa, sinunod niya yung nais at kalooban ng Diyos o yung utos ng atin ng Diyos sa kanya. Maging ganun din naman tayo, gumawa ng paraan sa atin, no? I-apply natin si Noe, di ba, na pag-usapan natin sa buhay natin. Apply din naman natin. Tayo ay nakasumpong din ng biyaya. Gumawa ang paraan ng Diyos upang tayo ay maligtas. Paano? Paanong paraan? Ibinigay niya ang Panginoong Hesus. Yan, no? Parang binubuod ko lang po. Binigay niya ang Panginoong Hesus na siyang biyaya at regalo na ibinigay sa atin. Jesus is the way, the truth, and the life, that no one come to Father but through Jesus Christ. Di ba po? Nakasulat po yan sa John 14:6 na Jesus is the way, the truth, and the life, that no one come to Father but through Him, through Jesus Christ. Ayan, sa mga kayas Lord, balik po tayo. Gayun din naman, di ba, no? Kung tinanggap na natin ang biyaya, ang Panginoong Hesus, kung may Kristo ka na sa buhay mo, tinanggap mo ng Panginoong Hesus, yan, no? Nakaligtasan, yan, no? ay ibig sabihin, nagtatapos na dun. Hindi po. Sabi nga, no, hindi po maaaring paghiwalayin yung dalawang pinag-usapan natin. Apat na pala, dalawa. Yan yung una, yung biyaya, at yung pangalawa, yung pagsunod. Yan, hindi maaaring paghiwalayin ang dalawang ito, ang biyaya ng Diyos at ang pagsunod. Sabi nga, baliwala ang pagsunod, ang paggawa ng mabuti or pagsisimba, yan, ang paglilingkod sa church or paglilingkod sa Diyos, at pagpapakasakit mo, yung sacrifice mo para makapaglingkod, kung di mo pa tinanggap ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So, ibig sabihin, pag hindi mo pa tinanggap ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas, wala po mga kayaslon. Dahil mismo nakasulat sa salita ng ating Diyos na ang Panginoong Jesus ang tanging daan at ang lahat at ang buhay, no?
ang daan ng katotohanan at ang buhay upang lahat tayo ay makapuntas or tayo ay maligtas, mga ka-Yes Lord. Yan. So gayon din naman, yan mga ka-Yes Lord, kung tinanggap na natin naman ang biyayas ng kaligtasan, yan. Di ba kanina, gumagawa ka ng mabuti, nagsisimba ka, lahat ng ginagawa ng mga bagay na dapat maganda, maayos, ginagawa mo ang lahat ng bagay na yan. Pero pag wala ka pang Kristo, wala ka pang Jesus Christ sa buhay mo, baliwala yan mga ka-Yes Lord. Pangalawa, gayon din naman, kung tayo naman ay tinanggap na natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin, ang biyaya ng kaligtasan, walang iba kundi na sa ating Panginoong Yesus, natanggap na natin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, masasayang lang din yan. Paano? Kung matapos nating tanggapin, ito ay patuloy pa rin tayong masusumpungan sa di pagsunod sa lahat ng kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, may Kristo ka na sa buhay mo, tinanggap mo ng Panginoong Yesus, pero patuloy ka pa rin sa mga ayaw at hindi nais ng Diyos sa buhay mo, mga bagay na hindi kalooban ng Diyos o hindi ka sumusunod sa sinasabi ng salita ng ating Diyos o sa utos ng ating Diyos, baliwala ang pagtanggap mo ng biyaya, mga ka-Yes Lord. Yan. Alam nyo mga ka-Yes Lord, sana naunawaan, naintindihan nyo po yung pinag-usapan natin sa araw na ito. Una, pag ikaw ay may Kristo na sa buhay mo, gawin mo at sundin mo ang nais ka at kalooban ng ating Diyos. Kung may Kristo ka, ngunit patuloy ka pa rin sa pagkakasala at gumagawa ng mali, baliwala yan mga ka-Yes Lord. Ngunit ikaw naman na gumagawa ng mabuti, nagsisimba ka, naglilingkod ka sa church, or papakasakit ka sa maraming bagay, pero wala kang Kristo sa buhay mo, baliwala rin yan. Sabi ko nga kanina, hindi dapat paghiwalayin, hindi dapat maghiwalay ang dalawa. Once you accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, you need to do things naman na ayon sa kalooban ng ating Diyos, the will of the Lord. We need to follow, we need to do things na kalooban ng ating Diyos sa buhay natin. So mga ka-Yes Lord, nalalapit na ang muling pagparito ni Jesus. Lagi niyo pong maririnig sa content ko, are you ready? Handa ka na ba? Yan, nalalapit na ang araw na tayo ay haharap sa paghatol. Nung nakaraan na content ko, yun dapat ang isipin natin sa pagharap natin sa paghahatol ng ating Diyos. Ang isipin natin kung handa na ba tayo. Panahon na din po mga ka-Yes Lord na upang tanggapin si Jesus bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Panahon na upang tanggapin natin siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At pagsisihan, itakwil ang ating mga kasalanan at sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Hindi natin mapaghihiwalay yan mga ka-Yes Lord. Nakasulat mismo sa salita ng ating Diyos. Yan kung iisipin natin si Noe. Diba mga ka-Yes Lord? Sumpong siya ng biyaya, sumunod siya sa kalooban ng ating Diyos. Tayo, gumawa ang paraan ng ating Diyos, ibinigay niya ang biyaya, ang regalo na walang iba na sa ating Panginoong Yesus na pag tayo tumanggap bilang Panginoon at sariling tagapagligtas natin, at tayo din naman ay sumunod sa kalooban ng ating Diyos sa ating buhay. Kaya mga ka-Yes Lord, hindi natin alam kung kailan, ngunit nalalapit na ang araw ng pagbabalik ng Panginoong Yesus. Are you ready, mga ka-Yes Lord? Salamat sa ating Diyos. At huwag ka malulungkot mga ka-Yes Lord, dapat nakangiti ka. Dapat excited ka sa pagbabalik ng Panginoong Yesus. Dahil tunay ng pagbabalik ng Panginoong Yesus ay patuloy na si tayo ang sasalubong sa ating Panginoong Yesus. Sila na mananampalataya ng ating Panginoong Yesus. So yan mga ka-Yes Lord, maraming salamat po. At muli po, di lamang po natin mapanood, kundi ma-share din natin ang salita ng ating Diyos. May bahagi natin ang salita ng ating Diyos. At higit sa lahat, hindi lang ikaw, hindi lang ako, kundi dapat lahat magamit tayo ng ating Diyos to share the Word of God. May share natin ang content na ito, ang video na ito mga ka-Yes Lord. Kaya salamat mga ka-Yes Lord. Mahal ko po kayo sa pamamagitan ng pagmamahal ng ating Diyos. At higit sa lahat, minamahal at iniibig ka ng ating Diyos. Mga ka-Yes Lord, salamat sa ating Diyos na buhay. Always say, yes, yes Lord lamang. So in 3,
2, 1. God bless you all.